Una sa ating balita, mga senador nananawagan ng Senate hearing tungkol sa nangyari sa Ateneo basketball players. Sunod sa ating balita, Coach Baldwin humarap na sa PNP. Mga players, meron ibinunyag tungkol sa ginawa ni Coach Baldwin. Ano kaya yon? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Patuloy na lumalawak ang panawagan para magkaroon ng congressional hearings kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo de Manila University basketball players na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Ang dalawa ay nasawi sa isang team building activity sa Aurora noong June 8. Isang insidente na ngayon ay iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Pero ngayon, hindi na lang law enforcement agencies ang kumikilos. Sa Kamara, ilang House leaders ang naghain ng House Resolution 1129 para silipin ang risk assessment, safety protocols at reporting mechanisms sa mga school sports activities. Ayon sa kanila, hindi dapat tingnan ang pagkamatay ni Rene at Divine bilang isolated incident lang. Dapat daw suriin ang buong sistema na sumasakop sa student athletes, mula basic education hanggang higher education, para hindi na maulit ang ganitong trahedya. Kasama sa mga naghain ng resolusyon sina Deputy Speakers Francisco Paulo Ortega V at Jefferson Conghun, Deputy Majority Leader Ernest Dionisio Jr. at House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong. Nauna na ring naghain ng resolusyon si Pinoy Workers Party List Representative Carl Legaspi noong June 10 para imbestigahan ang safety standards at accountability mechanisms sa mga school-sponsored athletic programs. Sa Senado naman, naghain din ng panawagan si Senator Bam Aquino para magkaroon ng Senate probe. Ayon kay Aquino, kailangan ng kalinawan at katotohanan sa nangyari kina Rene at Divine. Para sa kanya, pwedeng maging lugar ang Senado para lumabas ang totoong pangyayari noong araw ng trahedya. Binisita rin ni Aquino ang burol ni Rene Baterbonia noong June 11 at ayon sa kanya, sa gitna ng lungkot, galit at dalamhati ng pamilya, iisa lang ang hinihingi nila, ang katotohanan. Sa gagawing pagdinig, naisilipin ni Aquino ang kasalukuyang pulisya ng Department of Education, Commission on Higher Education at mga sports and athletic rules na sumasakop sa student athletes. Kasama rin sa gustong suriin ang parental consent, supervision, emergency response, coordination with local authorities, at iba pang safety measures sa off-campus activities. Si Senator Bongo naman, bilang chairperson ng Committee on Sports, ay nagpahayag din ng pakikiramay at suporta sa investigasyon. Ayon kay Go, hindi lang dapat alamin ang totoong nangyari, kundi dapat ding gumawa ng malinaw na policies at guidelines para protektahan ang student athletes. Naghain din siya ng panukalang Student Athlete Safety and Welfare Act na layong magkaroon ng National Student Athlete Safety Code. Nauna na ring naghain ng kahalintulad na resolusyon sina Senator Robin Hood Padilla at Senator Bam Aquino. Kaya makikitang hindi na lang ito usapin ng isang paaralan o isang team. Unti-unti na itong nagiging national issue tungkol sa kaligtasan ng lahat ng student athletes sa bansa. Kasabay nito, nagpapatuloy ang investigasyon ng CIDG at NBI. Ayon sa CIDG, hindi nila tinitingnan ang insidente bilang simpleng aksidente lamang. Tinitingnan din nila ang posibilidad ng negligence, liability, at iba pang anggulo na maaaring lumabas habang kinakalap ang mga ebidensya at testimonya. Naglabas na rin ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating Ateneo head coach Tab Baldwin, former team manager Christopher Epok Quimpo, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Hindi ibig sabihin ng lookout bulletin na guilty na ang sinuman. Pero ibig sabihin nito, minomonitor ng immigration authorities kung may tangkang pag-alis ng bansa ang mga taong may kaugnayan sa ongoing investigation.
Sa ngayon, wala pang final na hatol. Wala pang kumpletong konklusyon. Pero malinaw na hindi na tumitigil ang pressure para malaman kung ano talaga ang nangyari. Para sa pamilya ni Rene at Divine, hindi sapat ang simpleng paliwanag. Gusto nilang malaman kung bakit nangyari ang trahedya, sino ang may pananagutan kung may pagkukulang, at paano mapipigilan na may isa pang student-athlete na mawala sa isang activity na dapat sana ay ligtas. Kaya ngayon, ang tanong ng marami, kung may protocols, nasunod ba ang mga ito? Kung may supervisors, sapat ba ang pagbabantay? Kung delikado ang lugar at panahon, bakit natuloy ang activity? At kung may kapabayaan, sino ang mananagot? Habang papasok na ang Senado at Kamara sa usapin, posibleng mas lumawak pa ang investigasyon. Dahil ang kasong ito, hindi na lang tungkol sa pagkamatay ng dalawang atleta. Tungkol na rin ito sa kaligtasan ng bawat estudyanteng ipinagkakatiwala ng pamilya sa paaralan, team, coach at institusyon. Ngayong June 19, lumabas ang update na humarap na umano sa CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin matapos siyang ipasubpoina kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa report na ipinadala, may kaugnay ding balita tungkol sa Immigration Lookout Bulletin habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang nangyari sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Pero habang marami ang nagtatanong kung may pananagutan ba si Baldwin sa trahedya, may lumabas namang salaysay mula sa ilang Ateneo players na nagsasabing sinubukan umano ni Coach Tab na tumulong noong nangyayari ang rescue. Ayon kina Sam Reyes at Jared Bahay, nakita raw nila si Baldwin na tumatakbo pabalik sa dagat gamit ang surfboard para tulungan si Ian Espinosa, isa sa mga players na hindi marunong lumangoy. Sa kwento ni Reyes, una raw nakabalik siya sa shore kasama si Kiefer Alas. Pagkatapos nito, nakita niya si Baldwin na papunta sa tubig. Nandoon din umano si Coach Sandro Soriano na tumulong sa ibang players na nangangailangan ng rescue. Kinumpirma rin umano ni Ian Espinosa na noong akala niya ay hindi na siya makakaahon, dumating si Coach Sandro para itulak siya pataas, habang nasa likod naman daw si Coach Tab na may hawak na floaty. Ayon naman kay Jared Bahay, nang makabalik si Baldwin mula sa pagtulong kay Ian, hirap na rin daw itong huminga dahil sa edad at pagod. Doon na raw niya sinabi kay Coach Tab na nawawala na si Divine Adili, kaya nagpanik na ang lahat. Dagdag pa sa salaysay, sinamahan umano ni Baldwin sina Baterbonia at Adili sa ospital. Makalipas ang halos isang oras, bumalik daw siya sa resort at doon na sinabi sa team ang masamang balita. Hindi na nakaligtas ang dalawang players. Sa ngayon, mahalagang punto ito sa kwento. Habang may investigasyon at kailangan pa ring sagutin ang mga tanong tungkol sa accountability, safety protocols at supervision, may bahagi rin ng testimonya ng players na nagsasabing hindi lang nakatayo si Baldwin, kundi tumulong umano siya sa rescue. Kaya ang tanong ngayon, ano ang magiging bigat ng salaysay ng mga players sa investigasyon ng CIDG? At sapat ba ang pagtulong sa rescue para mabura ang mga tanong tungkol sa responsibilidad bago pa man nangyari ang trahedya? Noong 8 ng Hunyo, dalawang kabataan na puno ng pangarap, dalawang atleta ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team, sina Rene Clerk Baterbonia at Divine Adili, ang binawian ng buhay sa isang off-campus activity sa Aurora. Noong nakarang Huwebes, nabisita po natin ang magulang ni Rene. At sa gitna ng lungkot, dalamhati at galit, iisa lang po ang kanilang hiling, ang katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanilang anak? At sa palagay ko po, kung ito po'y nangyari sa kahit sino sa atin, ito rin naman po ang hihingin natin. At higit pa dito. Ang trahedyang sumapit kina Rene at Divine ay nangangailangan ng kalinawan at katotohanan. At para po sa magulang, pamilya, kaibigan at komunidad ni Rene at Divine, posible pong maging espasyo ang Senado upang lumabas ang katotohanan sa mga pangyayari sa araw na yon. Sa pagdinig na ito, suriin po natin ang kasalukuyang polisiya ng DepEd, ng CHED, ng mga sports and athletic rules, regulations and standards po nito. At ang lalabas po mula sa pandinig ay maaari ring makadagdag sa ating panukala na Safer Schools Act.
Kaya hinihiling po namin na atasan ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito. Para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan, at syempre po para kay Rene at Divine. Maraming salamat po, Mr. President. Can you write it down? Mr. President, I move that the manifestation or the speech of the good gentleman from Tarlac and Republic of the Philippines be referred to the Committee on Basic Education and Justice. I so move, Mr. President. Before we refer, kami rin po ay nakikiramay po sa pamilya po ng dalawang nasawing Ateneo basketball players, si Rene Baterbonia at si Divine Adili. At kami po ay nakikisa at nakikiramay po sa pamilya ho nila. At nakakalungkot po dahil nakita ko po yung talento ni Rene at consistent na nagiging MVP siya sa iba't ibang paligsahan. At nakakahinayang dahil napakalaki po yung kanyang potensyal at mabibigay po na karangalan sa ating bansa. So nakikiramay po ko sa kanilang pamilya. We refer this to, upon the request of the good sponsor, we refer this to the Committee on Basic Education. Basic Education and Justice, Mr. President. Basic Education and Justice. Thank you, Mr. President. Mga coaches sila Tab Baldwin, Deacon Castaños, M. Fernandez, and other officials. Tuloy-tuloy pa rin ang fact-finding namin. They gave their narration of events. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami magbibigay na comment hanggang matapos lahat to. Though si Father Bobby, who is the president of the university, graduation sa atin ngayon, kaya hindi siya makarating. But he is subpoenaed for Thursday next week. What striking inconsistency did you see, sir? In the heat of it all kasi, yung nangyari ang lahat. Ibang accounts ng players, ibang accounts ng coaches. Kasi ibang vantage points iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. So, doon lang, kinukuha lang namin yung mga full details, tapos gagawa kami ng conclusive report. So, In terms of asking, kasi di ba may nilabag daw po na yung sinabi ng resort, dito lang kayo sa harapan, tapos umurong sila. we're gathering all that information. So, Pero how CCTV footage, sir? wala, the drone footage was very short, parang 2 minutes lang after the fact. Wala sila. But we're still researching kung may CCTV, may footage sila of the event itself. So far, wala pang lumalabas. Pero Secretary, di ba kung magkaiba sila ng vantage points, obviously there would be inconsistencies. Yes, Pero yung that is sinasabi nyo why na inconsistency po talaga, We are talaga dun sa investigation. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it will take us a while. It will take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan din namin mahanap. So we need a full investigation. So, Sir, kinawin ko lang about the drone. Sino po yun? Ba't kumukuha po ng drone during the activity? Si Tab Baldwin had one during the emergency itself, pero the resort would put on during the rescue. So, dalawang separate. Pero, maiksi lang ba? Yung kay Tab Baldwin, para 2 minutes lang at the confusion with all, tas nag-fail yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're gonna try to get footage. So, Sek, nung nagkaroon ng trahedya, nag-drone pa siya? Kinukuha niya sa assistant coach niya yung student manager yata, tapos he tried to operate the drone, pero habang nire-rescue na yung mga players. Sir, gano'n pa importante yung accounts ni Coach Tab? Material, kasi siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decisions. So, yung testimony niya ngayon is very important. Do you see a clear violation on Not his yet. part? Wait till the full report is out. Sir, so ibig sabihin nila po sa Tuesday ang submission Hindi pa, kasi sa na-delay, DOJ? kasi graduation pa lang ngayon, graduation ng Ateneo, so na-delay yung management ng representatives po sila, si Papa. Nagpadala ng word. Yung totoo naman, research namin, graduation talaga, kailangan na doon siya. So all the coaches are already here? Have they already presented themselves? Most. Yung team manager na lang na si Epo Kim Bang wala dito. Sir, yung tungkol naman kay Tama na, okay.